Magandang araw po. Ako po si Pastor Art at may nais po akong ibahagi sa inyo. Ito po ay patungkol sa pananalangin. Especially po para po ito sa mga bagong mananampalataya. At ito pong ituturo ko po sa inyo ay makakatulong sa inyo sa inyong pananalangin. Kumbaga, ang tawag namin dito ay Acts of Prayer dahil ang pag-aaral natin ay may acronym na ACTS. So, alam ko sa mga matagal ng mananampalataya, familiar na kayo dito. Pero sa mga bago pa lang na mananampalataya, itong Acts of Prayer ay makakatulong. Acts kasi letter A for adoration, C for confession, T for thanksgiving, and S for supplication. At yun ang tatalakayin natin ngayon sa video na ito. At mabilis ang video lang naman ito. Papasadahan natin. At ang talata na ating gagamitin ay ang Luke chapter 11 verses 2 to 4 and Philippians chapter 4 verse 6. So magandang balita, Biblia ang gagamitin natin dito. So every time kapag ang isang bagong mananampalataya ay inassign naman na lang, syempre medyo nahihiya-hiya pa yan. At yun, nagtuturo-turoan pa, tatanggi pa paminsan-minsan. Pero itong ating pag-aaral ay makakatulong sa inyo. Hindi lang sa inyong public prayer kapag inassign ko sa pananalangin, maging sa inyong personal prayer. Again, ang tawag natin dito ay acts of prayer. Letter A for adoration. Adoration meaning ito yung pagluwalhati, pagdakila sa Diyos. So dapat kapag tayo ay nananalangin, dapat nandoon yung pagluwalhati natin sa Diyos. Dito sa Lord's Prayer, sa Luke chapter 11, sa verse 2, ito yung pattern na binigay ni Jesus Christ kung tayo daw ay mananalangin. Sabi niya, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, ang iyong kaharian. So hindi na natin masyadong elaborate itong verse na ito. Pero makikita na dito, ang tinuro na pattern ni Jesus Christ, unang-una, umpisa pa lang sa panalangin ay ang pagsambit sa Ama, pagtawag sa Ama, at sa pagtawag sa Ama nandoon yung pagluwalhati. So, ano naman itong bakit ba kailangan nandoon yung pagluwalhati? Actually, maganda ito dahil ina-acknowledge natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, dinadakila natin siya at ina-acknowledge natin na tayo ay mababang nilalang lang, tayo ay likha niya lamang. So makikita natin dito na kung tayo ay mananalangin, unang bagay, syempre dapat nandun ang humility. At kapag ina-adore natin siya, kapag niluluwalhati natin ang Diyos, ang humility natin ay nakikita ng ating Panginoon. And A, adoration. C for confession. So every time na tayo ay mag-pray, lalo na sa personal prayer natin, lagi tayong mag-confess kay God ng ating mga nagawang kasalanan. Sabi dun sa Lucas chapter 4, Lucas chapter 11, verse 4, sabi dun, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kaming hayaang matukso. So, every time na tayo ay mag-pray, dapat nandoon yung paghingi natin ng tawad sa Diyos. Okay? At kapag humingi tayo ng tawad sa Diyos, dapat willing rin tayo magpatawad sa mga tao nagkasala sa atin. So, pangalawang bagay yon. A, adoration. C, confession. And then, T, thanksgiving. So every time na tayo ay mananalangin, wag nawang mawala sa ating panalangin ay ang magpasalamat sa Diyos. So, hingi tayo ng hingi. Parang yung ating panalangin, nagiging grocery list na lang, di ba? So, hindi tayo marunong magpasalamat sa Diyos. Kaya maganda kung tayo ay magpipray, yes, nandun ang confession, nandun yung adoration, pero dapat hindi mawawala ang ating pagpapasalamat sa Diyos. Dahil lagi tayong binibigyan ng, una, syempre, buhay, kalakasan. Bagamat may mga unanswered prayer, pero still, di ba, marami tayong mga hindi pinanalangin na pinagkaloob sa atin. That's why we must give thanks to God for that. Maging may mga trials tayo, pasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon. Sabi dun sa Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So every time na tayo ay mananalangin, anuman ang ating mga pinagdadaanan,
pasalamat tayo sa Diyos. And then last, supplication. A, adoration. C, confession. T, thanksgiving. S, supplication. So, supplication meaning, nandun naman na yung ating paghingi sa Diyos ng ating mga pangangailangan. Alam naman natin na magkaiba ang needs sa wants, di ba? So, every time na tayo ay magpipray, maganda yung ating prayer ay, syempre, ayon sa kanyang kalooban. Kaya dapat nandun sa ating, kaya nga pag sinabing needs natin na ito pa rin ang kalooban ng Diyos. So, mapapansin nyo sa Luke chapter 11 verse 3, sabi doon, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. So, ang binigay na pattern ni Jesus Christ, kung tayo ay mananalangin ng ating mga pangangailangan, yung kailangan natin, hindi yung ating mga gusto. Alam naman natin, again, magkaiba ang needs sa wants. So, every time na we pray, yes, dapat according sa kalooban ng Diyos, at ito ay yung ating mga kailangan. Kapag hindi naman natin kailangan, bakit natin kailangan hihingi sa Diyos? Kapag yun ay hindi naman talaga bisyo lang, or pag sinabing bisyo, pag sinabi kong bisyo, ito yung mga parang excess lang na hinihingi natin. Pero mahalaga na kapag tayo ay lalapit sa Diyos, yung ating talagang kailangan. Okay. At sana wag natin kalimutan na hingin sa Diyos na tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Lalo na, katulad sinabi ko kanina, itong video na ito ay para sa mga bagong mananampalataya. So I hope na nakatulong itong ibinahagi ko sa inyo kapag kayo ay mananalangin. A, for adoration, pagsamba sa Diyos, pagluwalhati. C, confession, kapag tayo ay mananalangin, dapat nandun yung paghingi natin ng tao sa Diyos, at dapat kapag humingi tayo ng tao sa Diyos, magpatawad din tayo. Okay? And then, thanksgiving, magpasalamat sa Diyos sa ating mga natatanggap. And then, S for supplication. Hingi tayo sa Diyos ng ating mga kailangan, hindi yung mga lula. So, yun. Thank you, God bless. And then, lastly, katulad sinabi ko kanina, paalala ko, humingi tayo sa Diyos ng naayon sa kanyang kalooban. At alam naman natin, ang Diyos laging merong sagot sa ating mga panalangin. Yes, no, or wait. Yes, dahil yan ang kalooban niya. No, dahil ayaw niya yan. Okay? Maaring sa diablo yan. O sa hindi maganda yan. O hindi yan ang kalooban niya para sa'yo. And then wait, baka hindi pa tayo ready sa ipagkakaloob sa atin ng Diyos. So, we must keep on praying. Yun lang. Thank you. God bless. Shalom.